Ma, ano ba? Sumasobra ka na, pati ikaw, Pao. Bakit ako? Mao? Yan ba tinuturo ng GF mo sa'yo, ha? Tignan mo? Tignan mo yan, Ann? Tignan mo ang ginawa mo sa pamilya namin? Ha? Nang dahil sa'yo, pati kaming magpapamilya na nag-aaway-away ng dahil sa'yo? Kaya nga, hindi naman... Napaka-bad influence mo talaga eh. Dito pa lang nakikita na namin na nagkakasala ka na. Ma! O, tingnan mo, nag-walk out. May attitude. O, tignan mo. Ang bastos, di ba? Nagsasalita pa ako, lumayas na siya. Yan ba yung babaeng ipinagmamalaki mo na ipinagtatanggol mo sa amin? Ay, Pao. Handa ka na ba mamaya sa pagtitipon natin? Aba, opo. Handa na po ako. Yung pananamit mo ha, ayus-ayusin mo. Okay naman to, Dahil mama. hindi pwede doon yung mga maiikling kasuotan. Kapantalon pa nga po ako. Ready na ako mamaya. Alam mo naman yung mga batas na dapat natin sundin doon, yung mga rules and regulation. Opo, maalam ko po lahat yun na sinusunod ko. Yung pananalita mo doon ha, dapat may paggalang. Opo, ma. Saka, yung... Ma, Pao. Si Ann nga pala, girlfriend ko po. Hi po. Girlfriend? Bless. Girlfriend ko po. Si Ann. Bakit po? Ito, girlfriend mo. Opo. Bakit? Seryoso ka ba, kuya? Siya? Bakit hindi ako seryoso? Seryoso ako, syempre. Ann. Ma. Anak naman, Abra. Nakikita mo ba tong kasuotan namin ng kapatid mo? Tapos itong girlfriend mo, hinayaan mong ganyan ang suot niya papasok dito sa pamamahay natin? Kuya, respeto naman. Maayan na naman tayo eh. Hindi naman lang papabatiin man lang si Ann. Damit agad. Eh, ngayon lang naman niya nakapunta dito tsaka pinapakilala ko lang naman sa inyo. Anak, di ba dito sa pamamahay natin, alam mo na meron tayong regulasyon. Ano ka ba naman, Abra? Hindi ka ba nag-iisip? Itong babaeng to, iaakyat mo sa pamamahay natin? Saan mo ba napulot yon? Huwag naman kayo magsalita ng ganyan sa harap ni Ann. Pinapahiya niyo naman siya eh. Anong hindi? Eh paano pag nakita yun ng mga kapitbahay natin? Sasabihin nila, reliyosa tayo, tapos ganyan? Tingnan mo yung itsura, ang pula-pula ng labi, kalat-kalat pa sa bisngi. Ha? Sa ikli ng shirt niya, kita na yung kuyukot, hindi ka ba nahihiya? Manamay, nag-ayos lang naman si Ann. At saka wala naman siyang ibang intention na pagsalitaan niyo ng ganyan eh. Hindi naman niya intention na mabastos o kung ano man. Eh, ganyan lang naman talaga siya manamit. At saka iba naman kasi yung kultura nila sa bahay nila. Tita, kaya po ganito yung suot ko kasi po nagsasideline po akong maging model. Model? Diyos ko pa See? Kuya, There's a reason. yan ba talaga yung mga taste mo? Hindi ka ba lang namili? Kita mo yung suot niya parang kulang na lang makita yung kaluluwa eh. Alam mo namang kasalanan yan, iha. Kasalanan yan. Ayag na naman kayo eh. Pati ba naman dito? At saka din yung pa naman kilala si Ann eh. Makapagsalita naman kayo. Parang hinusgahan niyo na yung buong pagkatao niya. Wala ulong ka pa. Eh, totoo naman, di ba? Ikaw naman kasi hindi ka man lang namili. Bago mo sana siya pinaakyat dito sa pamamahay natin, pinagdamit mo muna ng maayos. Ha? Pasensya ka na ha, pero taliwas kasi sa paniniwala namin yan eh. Yung mga pananamit mong ganyan. Iha, pasensya ka na ha. Pero parang hindi ka namin matatanggap dito sa pamilya namin kasi sa totoo lang, taliwas yung ginagawa mo at pananamit mo sa paniniwala namin. Ma, ipagdasal na lang natin siya. Mas mabuti pa nga, anak. Ama, pinigtas niyo po ang babaeng ito. Naway mapatawad niyo po siya sa mga kasalanan niya marahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Ilayon niyo po siya sa apoy ng impyerno. Baguhin niyo ang kanyang pananamit na hindi nararapat sa amin. Dito sa aming pamamahay. Halika na, anak. Abra, may pupuntahan pa kaming pagtitipon, ha?
Pagsabihin mo yung babaeng yan, ha? Ayoko nang makita yan sa susunod. Tara na, ma. Babe, pasensyaan mo na sila. Gato kasi talaga sa bahay namin eh. Masyado silang traditional. Hindi nyo naman talaga kilala yung pagkatao mo eh. Huwag ka mag-alala dahil ako bahala kakausap sa kanila. Ha? Naku, babe, okay lang yun. Tsaka, nire-respeto ko naman kung ano yung paniniwala nila. Naiintindihan ko naman yung magulang mo at kapatid mo. Hayaan na natin yun ha. O paano? Gusto mo sa labas na lang tayo kumain? Sige, mas mabuti pa nga. Tara. Sarap naman ng pagkain natin ngayon, ma. Uy. Baltaan mo ba yung anak ni Aling Nena? Oh, bakit? Ano ba nangyari? Yung anak ni Aling Nena nabuntis! Nabuntis? Nabuntis ng boyfriend. Nako, kasalanan na naman yan. Kasalanang mortal yun sa may kapal. Ay talaga, ma. Hindi dapat muna mabubuntis ang isang babae nang hindi kinakasal. Tama. Ay baka masyadong naging excited, di ba? Grabe, akala ko ang babait na mga yun. Palibhasa kasi, malandi. Oo po. Malandi nga. Hindi naman Napansin ko rin mabubuntis yun kung hindi yun malandi, di ba? Tama kasi, parang nakikita ko lagi silang magkasama. Minsan nga sila lang naiiwan sa bahay eh. Pinapabayaan naman ng nanay. Ayun, kasalanan kasi. Yung nanay na yung katabi mo. Oh. Yung kanina Yung sa... kasama natin sa pagtitipon. Akala mo kung sinong madasalin eh. Ay, yung anak niya pala, nabuntis ang hindi niya nalalaman. Ayun. Kala mo mabait. Kala mo sinong banal. Yung mo pala yung sariling pamilya na papabayaan ka. Patawaran talaga sila. Sana nga. Kasalanan yun. Kaya ikaw ha, mag-iingat ka. Aba, syempre naman, ma. Huwag kang kung kani-kanino sumasama. Ano ka ba, ma? Ako pa ba? Si kuya yung alalahanin mo, baka mamaya magkasala din yan. Isa pa nga yung kuya mo eh. Yung girlfriend niyang ipinakilala. Hindi ko gusto yun, ma. Hindi gusto. Hindi ko rin gusto yun. Yung itsura pa lang nun. Mukhang ilan na nga naging boyfriend nun eh. Kaya nga, luging-lugi si kuya. Hindi ko alam nun. Tumatak sa kukote ni kuya eh. Paano kung hindi nga tinuturuan ng magulang kung paano manamit ng maayos? Ano mang teteng? Saan ba na nadampot talaga yun? Ay, ang kuya mo na yan, kapag yan nakita ko talagang, naku, hindi talaga ako mapagtigil. Masasampal ko ang pagmumukha. Ay, hindi na nakikinig eh. Mahal ba kami mga nakatingin sa atin sa labas dyan, Ay, di ba? oo nga pala. Baka may issue tayo. Oo nga pala. Pero kailangan natin tutukan si kuya kasi baka mamaya mapagchismisan din tayo dyan. Sabihin, ganito yung anak mo. Di ba? Mapagkachismisan talaga tayo. Yung kapitbahay natin dyan, dito sa atin lagi nakatingin. Teka, baka nakita na tayo ng kapitbahay natin dyan, pinasok yung girlfriend niya dito. Sabihin mo, tropa na lang yun. Kaklase. Oo, kaklase na lang sasabihin. Pag nagtanong sa akin, sa'yo din pag nagtanong ha. Sabihin niyo kay kuya, huwag mo siya mag-holding hands. Naku, kakadiring. Nakikita siya ng... Teka, nasan ba yung kuya mo? Ewan ko nga dun eh. Nagpunta na naman. Uuwi ba yun? Ako, ma, baka kasama na naman yung jowa. Nako, ano yung sinasabi ko? Nai-stress ako sa mga... Hey, babe. Hey, have a seat. Oh, parang iba yung pormahan mo ngayon May isip ko lang kasi baka pagka iniba ko yung damit ko, magustuhan ako ng magulang mo pati ng kapatid mo eh. Yun pa rin pala iniisip mo, no? Babe, gusto ko rin pala mag-sorry kasi ayun nga, ganun yung naging trato nila sa'yo. Alam mo naman kasi sa pamilya namin, masyadong traditional, masyadong nabubuhay sila dun sa paniniwalang ganun. Alam mo babe, hindi mo naman kailangan baguhin yung
sarili mo para matanggap ka ng pamilya ko kasi tanggap na tanggap kita. At saka, alam ko naman yung buong pagkatao mo Hindi mo naman kailangan ipagpilitan na umayon sa pamilya namin o dun sa paniniwala namin para lang masabi mong mahal mo ako. Diba? Alam ko na rin naman yung nararamdaman mo para sa akin Kaya babe, huwag mo masyadong pilitin yung sarili mo kasi okay lang talaga. Kaya naman kita ipaglaban Babe, okay lang naman sa akin na magbago ng pananamit. Tsaka para din hindi na ako husga ng mama mo. Nasa sa akin naman to. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba? Oo naman. Baka labag sa kalooban mo. Hindi. At tsaka okay nga to, mas komportable. Makakagalaw ka ng maayos. Okay lang. Di ba maganda naman, di ba? Actually, bagay nga sa'yo. Sigurado ka, Sige. Paano? Order na rin tayo kasi medyo gutom na rin ako Sige. Waiter! Kami, sir! Yan. Anong gusto mo? Steak. Tara. Nakita ko nga kanina, Ma, yung anak nung kumare mo. Grabe, naglalampungan doon sa may gilid dito. O, diba? Sinasabi ko sa'yo. Parang hindi mapupuntis. Diba yan ang sinasabi ko sa'yo? Kaya ikaw, huwag ka dyan pakalat-kalat sa Ay, labas. hindi talaga. Hindi naman ako ganun. Alam niyo naman, malakas ako doon. Kaya kailangan dito ka lang palagi. Dahil kapag nakita ka ng mga kapanalib natin sa simbahan, iba na naman ang iisipin ng mga yun. Nakakahiya. Ito mo yung isa kong kaibigan nun sa simbahan. Nung last week, yung pala, naglalakwar siya, nagseryosi. Ang mabuti pa anak, ipagdasal na lang natin sila. O para patawarin sila sa kanilang mga pagkakasala. At saka may naisip pala ako anak, Ano yun? yung pinapatayaan ko nga pala sa'yo sa loto, tinayaan mo ba? Opo, kanina. Yung sinabi niyo sa akin. Oo, yung numero ko. Siyempre yung, Sayang yun, baka mamaya manalo. At saka kanina umalis ka, hindi mo ko iniwanan ng pambingo. Si Ann nga pala ulit. Hi po. Magandang araw. ay, wow. New outfit. Siyempre, sabi niya sa akin, gusto niya daw talaga, matanggap niya siya. Kaya, pati yung tradition natin, gusto niya sana matutunan. Kaya ganyan siya manamit ngayon. Totoo po yan. Akala mo siguro makukuha mo ang loob namin sa pananamit mo, no? Tingin mo napatawad ka na nang nasa itaas? Sino may sabing magsuot ka ng ganyan? Inutusan ka ba ng anak ko? Ay, hindi po. Nagkusa po ako. Naisip ko lang po kasi baka dahil po sa pananamit ko, magustuhan niyo po ako. Iha, kahit kumot, ibalot mo sa katawan mo, hindi kita matatanggap Ma, Ha? huwag naman ganyan. Kasi unang kita ko pa lang sa'yo, mukhang marami ka ng kasalanan. Baka mamaya, pag tinanggap ka namin sa pamilya namin, tinanggap kita, mahawa pa kami sa kasalanang nagawa mo. Kaya nga, madamay pa tayo. Madadamay pa kami sa apoy ng impyerno. Baka malasin pa tayo, malasin yung pamilya natin. Baka malasin, oo, tama siya. Baka malasin kami. Huwag naman kayo mahusga ng ganyan. Nagbabago naman yung tao At saka ikaw, Abra, pamilya mo kami, Tama. Tayong tatlo ang nagkakampihan dapat dito. Huwag kang kukuha ng babaeng mamalasin tayo. Ma, hindi naman ganong klaseng tao si Ann. Kilala ko si Ann. At saka, hinusgahan niyo agad siya sa pananamit niya nung una niya siyang nakita pero di niyo naman alam yung pagkatao niya Diba? Bakit naman kailangan pa namin kilalanin? Tingnan mo nga, nagdamit nga siya ng long sleeve. Tingnan mo yung kwelyo, ang baba, kita na yung dibdib. Okay yan sa'yo, kuya? Nasa pag-iisip mo yan, Pao. Wala yan sa kanya. Ganyan ka mag-isip Pero tama yung pag-iisip ko. Kasi nakaayon ako sa tama, sa nasa taas. Ikaw, paano mo nagustuhan yung babaeng yan? Isa ka pa, Ma. Kung ano pa yung sinasabi mo kay Ann,
nakamalasan, magbalot ng kumot. Ma, walang kwenta yung mga pinagsasabi niyo. Di ko Ano pa walang kilala yung kwenta? tao eh. Ikaw, tignan mo oh. Pareho kasi kayo eh. Ha? Ito kasi, nadadala ka na niya. Na imbes na siya yung dalahin mo sa pamilya natin na maging maayos, pero hindi, nadala ka niya. Tignan mo yung paniniwala mo ngayon, taliwas na sa paniniwala namin. Sumasagot ka na nga rin kay mama, hindi ka naman Oo, ganyan. sumasagot-sagot ka na. Lumalaki na tong bastos. Bad influence yung jowa mo. Di mo ba nakikita? Hindi ko naman sa sinasagot si Mama. Pinagtatanggol ko lang naman si Ann. Ayun nga kinakampihan mo yung girlfriend mo yan kaysa sa aming pamilya mo. Nasaan ang respeto? Ha, kuya? Basta! Kahit anong sabihin mo, ang babaeng yan, hindi ko matatanggap. Kahit magsuot pa yan ng kung anong susuotin niya, nakarapat dapat, hindi ko pa rin siya matatanggap. Dahil simula pa lang, umpisa pa lang, nagkasala na siya. Ma, ano ba? Sumasobra ka na, pati ikaw, Pao. Bakit ako? Mao? Yan ba tinuturo ng GF mo sa'yo, ha? Tignan mo? Tignan mo yan, Ann? Tignan mo ang ginawa mo sa pamilya namin? Ha? Nang dahil sa'yo, pati kaming magpapamilya na nag-aaway-away ng dahil sa'yo? Kaya nga, hindi naman... Napaka-bad influence mo talaga eh. Dito pa lang nakikita na namin na nagkakasala ka na. Ma! O, tingnan mo, nag-walk out, may attitude. O, tignan mo. Ang bastos, di ba? Nagsasalita pa ako, lumayas na siya. Yan ba yung babaeng ipinagmamalaki mo na ipinagtatanggol mo sa amin? Ano? Tapos na kayo. Hindi pa! Alam mo kung sinong bastos? Kayong dalawa. Pasabi-sabi pa kayo? Na nakakaangat kayo sa buhay? Na malinis kayo? Pero yung tunay nyo ugali, napakadumi! Napakadumi! Paano napakadumi? Araw-araw kami nagpupunta sa pagpupulong namin Araw-araw kayo para maghugas ng kasalanan. maghugas. Pero ikaw, kayong dalawa, yung itsura ng girlfriend mo. Alam niyo, tumigil na kayong dalawa. Alam niyo kung ano yung totoo? Na mas madumi pa yung ugali niyo kaysa doon sa girlfriend ko. Tapos sasabihin niyo, kayo yung nakakaangat? Kayo yung malinis? Kayo yung nananampalataya? Ano sasabihin mo, ma? Araw-araw kayo nasa pagpupulong? Ikaw, Pao, araw-araw maganda yung damit mo? Pero yung totoo, naninira kayo ng tao, mapanghusga kayo. Tapos, ma, ang ganda-ganda ng mga kwento mo kapag nasa simbahan, kapag nangungumpisal. Kapag sasabihin mo sa pare mga kasalanan mo, nakakaiyak. Pero pag taligot ng pare, sasabihin mo kay Pao, nakita mo ba si Aling Josina? Yung mga anak niya? Nakikita mo ba yung ginagawa ng panlalandi? Nang huhusga kayong dalawa. Tapos sasabihin nyo, malinis kayong tao. Kabaliktaran yun. Tapos sasabihin nyo, na napakaganda ng ginagawa nyo pero nagsusugal kayo. Alam nyo kung anong dalawa tawag sa inyo? Hipokrito! Hipokrito kayong dalawa! Alam nyo, ayoko na sa pamamahay na to eh. Aalis na ako. Bahala kayo. Bahala kayo kung paano kayo pupunta sa langit. Kuya,